Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng pagpupuri ay sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan at biyaya nawa ay mapasa ating huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang isang Muslim, siguro kung magbibigay tayo ng katanungan na ikaw as a Muslim, natutuwa ka ba sa nangyayaring pag-abot ng ilan sa kapatid natin mga Muslim sa Mindanao, hindi lahat, ang ilan sa kanila, sa pag-abot nila ng pag-ratify nitong Bangsamoro Organic Law? Ano ba masasabi mo? Ano ba masasabi mo as a Muslim? Maging sa Luzon, sa mga kapatid na balik Islam, or sa saang sulok man sa Mindanao, sa mga kapatid na mga Maranao, sa mga kapatid na Tausug, sa mga kapatid na Yagan, sa mga kapatid na Tagabasilan, Tawi-Tawi, Hulu, sa Maguindano, saan man, ano ang masasabi mo? Ang napakagandang sagot na naalala ko noon, na siyang isinagot ay sagot ni Akh Amrullah, yung sa tabi ko, na taga Davao. Taga Davao Oriental siya. Napakalayo. Tiningnan pa namin sa mapa kung saan ang kanilang lugar. Sa Davao Oriental. Hindi sakop ng ano yun, hindi sakop ng organic law ang lugar nila. Dahil alam na natin, nang maisagawa ang plebiscite, nanalo lamang sa ilang lugar nito, hindi lahat. Pero siya, napakalayo. Pero nang tanungin siya, Masya Allah, waffaqahullah, napakaganda ng kanyang sagot. Ang sabi niya, natutuwa ako sabi niya, dahil ang mga kapatid naming mga Muslim sa Mindanao o ilan sa lugar na nasa Maguindanao ay magkakaroon sila ng kapayapaan. Kung ang tanong nga sa atin as a Muslim, ano ang masasabi ninyo kapag ang mga kapatid natin nasa Palestine ngayon na siyang kumbaga ginugulo ng mga Israel, ay nasabi natin na Masya Allah, naging malaya na ang ating mga kapatid sa Palestine. Hindi ba ikaw matutuwa, sabi niya? So ganun din, matutuwa tayo. Kung kapag sinabi na Masya Allah, mga kapatid natin ng mga Palestine, dito sa lupain ng Palestine, naging malaya na sila, hindi ba kayo matutuwa? So sabi ko, Masya Allah, waffaqahullah, jazakallahu khair. So paano hindi matutuwa ang isang kapatid na nasabing ilan sa mga kapatid natin sa sakop ng organic law ay magkakaroon ng kapayapaan? Hindi ba matutuwa? Kaya nakapagtataka doon sa hindi natutuwa. At ang sabi pa niya, wala naman yan eh. Nakapagtataka talaga. Allahu alam kung bakit ganun ang kanyang pag-iisip. So papasok ako sa aking gustong mensahe na iparating sa inyo. Unang-una, sa tingin natin dito o sa tingin ng ilang sa mga eskolar o sa tingin ng ilang mga leader natin, itong organic law ay kabutihan para sa atin. Kabutihan para sa lahat. Hindi lang sa sakop na area ng organic law, kundi pati sa mga karatig poog na malapit dito. Ito'y kabutihan. So dahil nga sa ito'y kabutihan, ano ang status ng isang Muslim kung baga meron siya nakikitang napapalapit na kabutihan? Yan ang ibibigay ko sa inyong mensahe. Unang-una, lahat ng dumarating sa ating buhay na maging masama man or mabuti, alalahanin natin na ito ay pagsubok. Ito ay fitna. Darating man sa iyo ang mabuti, darating sa iyo ang masama, ang lahat ng ito ay fitna, pagsubok. Sinabi sa banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna. Ang lahat ng kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. At kami, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magbibigay sa inyo ng masama at mabuti. Bakit? Upang kayo ay subukin. Ito ay fitna. So, maging mabuti man or masama man, isipin mo na ito ay fitna. Ito ay fitna na paparating sa atin. So, dahil nga sa fitna, malalaman natin as a Muslim kung ano ang status mo, ano ang tayo mo, ano ang lagay mo, ano ang iyong gagawin sa paparating na mabuti man or masama as a fitna. So unang-una, banggitin natin ang hadith na nagmula sa hadith ni Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Sabi niya, bilang pagbibilis lamang, sabi niya, ang mga tao noon ay nagtatanong sa sugo sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mabuti. At ako naman, sabi niya, ay nagtatanong ako tungkol sa mga masama. Sapagkat iniisip ko, sabi niya,
na baka abutin ako nitong masama. Mabuti, okay naman. Pero masama, baka hindi ko pa alam. So natatakot akong abutin ako nito, kaya yun ang itinatanong ko. Kaya sinabi ko sa Sogo, ngayon, noong unang panahon, ay nasa jahiliya tayo, nasa kamangmangan, at nasa masama. Dahil nga, noong ugali ng mga Arabo noon, kinakain ng isa ang isa, inaapakan ang dangal ng isa sa isa, so wala talagang kabutihan noon. So sabi niya, nang dumating ang kabutihan ito, which is pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, meron pa bang darating na masama pagkalipas nito? Sabi ng Sogo, oo, meron pa. And then pagkalipas noon, sabi niya, pagkalipas ng mabuting ito, meron pa bang darating na masama? Sabi niya, oo, may darating pa. Pagkatapos sabi naman niya, at pagkatapos ng masamang ito, napaparating, meron din bang darating na mabuti? Sabi ng Sogo, oo, meron pa rin. Meron pa rin. Pero sabi ng Sogo dito, ang mabuting ito ay merong dakan. Kumbaga, hindi gaano malinaw na pangyayari. Sabi niya, ano ang dakan na ito? Ano ang, kumbaga, ang bagay na hindi gaano malinaw sa mga bagay na ito? Sabi ng Sogo, makakakita ka ng mga tao na ginagawa ang mga bagay na hindi ko naman gawain. Pero malalaman mo na ang ginawa nilang ito ay mabuti, kaya masusunod mo. Sa kabila nito, meron silang gagawin na masama, kaya iiwasan mo. Sabi niya, sabi ni Hudayfa bin Yaman, Sogo, ibigay mo nga sa amin kung ano ang katangian ng mga taong ito. Sabi ng Sogo, sila ay mga tao rin na tulad natin, tulad ng ating balat. Kumbaga, sa iba pang sinabi ng ating mga eskolar, ito ay mga Arabo pa rin, sabi niya. Mga Arabo pa rin, sabi niya. Ang kanilang ginagawa, sabi nila, ay kumbaga nananawagan. Nananawagan sila tungo sa tarangkahan, tungo sa pintuan ng impyerno. Kung sino man ang sasagot sa kanila, itatapon nila doon. Oo. So sabi ni Hudayfa, anong utos mo sa akin, o Sogo? Sabi niya, kung gayon, aabutin ka ng panahon na yon, ay makisama ka doon sa grupo ng mga Muslim, doon sa nakakarami sa kanila. Makisama ka doon sa mga Muslim na ando doon yung karamihan at meron silang kinikilalang pinuno doon. Sabi niya, sabi ni Hudayfa, kung paano kung wala silang pinuno, wala silang pagkasamahan na ganoon. Sabi niya, o sige, kung ganoon, mag-isa ka na lang. Kumbaga, mas mainam na lamang na mag-isa ka na lang hanggang sa aabutin ka ng iyong kamatayan. Kahit nakakain ka pa ng, kumbaga, yung kahoy at doon ka lang abutin ni kamatayan. So yun, base sinabi sa hadith na ito, itong mga kabutihan dumarating sa atin ay bilang pagsubok. So unang-unang gagawin natin, kinakailangan makisama tayo doon sa karamihan ng mga Muslim. Makikisama tayo doon. Meron na silang kinikilalang pinuno. Pagkaraan nito, ito ang gagawin natin as a individual. Unang-una, ibabalik natin ang mga nakikita nating kabutihan na ito na kumbaga andyan, ibabalik natin sa tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabihin natin na ang mabuting ito na nangyari sa atin ay tiyak na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Alinman ang mga bagay na dumating sa iyo, sumapit sa iyo na mga kabutihan, isipin mo, ito hindi dahil sa galing mo. Hindi dahil sa ikaw yung nagmamatyaga, kundi dahil galing ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang gagawin natin as a individual or as a group, huwag tayong mag-uunahan. Huwag mag-uunahan na ako ang mauna o siya ang mauna kasi kamag-anak ko o siya ang mauna dahil nga sila ay kagrupo namin. Huwag ganon sapagkat naiulat mula sa hadith na naiulat ni Imam Bukhari at saka si Muslim, nagmula kay Abu Ubaidah, nang si Abu Ubaidah ay nagmula sa lugar na Al-Bahrain. Pero hindi itong Bahrain na kilala natin ngayon, kundi lugar na nasa bandang Ahsa. So, itong si Abu Ubaidah, meron siyang dalang pera, cash. At panahon noon, ang dala nilang pera is ginto or pilak, kumbaga tunay na cash. So dahil doon, nang malaman ng mga sahaba na dumating si Abu Ubaidah na may dalang pera, kabutihan na yan, cash na yan. So anong kanilang ginawa? Maaga silang napunta sa masjid, sa Salatul Fajr. Pagsasagawa ng Salatul Fajr, maaga silang napunta doon. At nang lumabas na ang sugo, ang ilan sa kanila medyo nahaharangan pa ang dinadaanan ng sugo, sallallahu alaihi wasallam. So sabi ng sugo, kaya kayo humaharang sa akin dahil nga sa narinig nyo ang perang dala ni Abu Ubaidah na nagmumula sa Ahsa, mula sa Bahrain. Ang mga sahaba tao rin. So hindi sila nagiging plastic, hindi sila nagiging
kumbaga munafik. Sabi nila, oo, sugo, alam namin. Kaya kumbaga, ano ka rin, kumbaga gusto rin namin magkakuha. So sabi ng sugo, huwag kayong mag-ala-ala. Huwag kayong mag-ala-ala. Sabi na dahil nga, ito inshallah ay makakarating sa bawat kinauukulan. Sabi ng sugo, ito ang pinakapunto. Sabi niya, hindi ko kinatatakutan na sa bandang huling araw ay maghihirap kayo. Kundi ang kinatatakutan ko, sabi niya, ay kapag inilabas nitong mundo ang lahat ng kanyang kayamanan mula sa lupa, ano ang inyong gagawin? Kayo'y magsisiunahan. Ako ang mauna, or ang grupong itong mauna. So anong mangyayari, sabi ng sugo? Kayo ay masisira. Sa puntong ito, kayo masisira sa oras na kayo ay nag-uunahan ng tulad ng pagkakasira noong nauna sa inyo. So, etong sinabi ng sugo. Kaya, hinay-hinay lang. Huwag tayong mag-unahan. Kung baga isipin natin na ito'y mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, isipin natin na masamang mag-unahan dahil nga baka tayo ay mawasak ng tulad ng pagkawasak nung unang panahon nang sila ay magsisiunahan doon sa pagguha na, oy, akong may karapatan dyan, o ang grupo namin ang may karapatan dyan. Huwag ganon. Huwag ganon. So yun ang pangalawa. Yung una, anong sinabi ko? Ibaling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y galing sa Kanya. Pangalawa, huwag tayong mag-uunahan. Okay, huwag tayong mag-uunahan. Pero kinakailangan pa rin itong pangatlo, darating dito ang paniniwala, ang kabilang sa arkanul iman na al-imanu bil qadar. Ang paniniwala sa kung ano man ang tadhana. Ang tadhana, kapag yan ay para sa'yo, talagang para sa'yo. Pero kapag hindi, hindi talaga. Kapag isang babae, mapakasalan mo, talagang mapapakasalan mo at hindi mapunta sa iba. Kapag ang perang ito para sa'yo, talagang para sa'yo at hindi mapunta sa iba. Yun ay kabilang sa paniniwala sa qadar na kinakailangan natin isipin na kung ang bagay na yan ay para sa akin, talagang para sa akin. Pero kapag hindi, hindi talaga para sa akin. Kaya nga, sabi nga nila, pati yung isusubo na, minsan nahuhulog pa rin eh. At minsan, yung hindi mo inaakala, pumunta ka sa isang lugar, and then pagkaraan nun, meron palang pagkain. Eh, hindi ka naman imbita eh. Pero bakit? Kadar mo eh. Kadar. Kaya subhanallah, darating dito ang haliging ito na paniniwala sa kadar na kabilang sa ika-anim na paniniwala o di kaya ika-anim sa haligi ng pananampalataya, which is al-iman bil qadar. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi hanggang sinabi ng wa bil qadar. Kaya darating dito, diyan ka masusubok kung hanggang saan ang tibay ng paniniwala mo sa qadar na ito ay hindi para sa iyo. Kaya isipin mo, yun ang nakakabuti sa akin. Ito naman ang para sa iyo, which is nakikita mong mas mahaba, ito'y para sa akin. Bilang panghuli, kapag dumating na ang biyayang ito, para magiging tuloy-tuloy ang biyayang ito ay kinakailangan ang pagpapasalamat. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nang ipaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y kwento sa mga kaum ni Musa alayhis salam. Nang ipaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong Panginoon, nang sabihin niya na kapag kayo'y nagpapasalamat, anong gagawin ko? Dadagdagan ko kayo. Kapag kayo nagpapasalamat, ako'y magbibigay pa sa inyo ng higit na karagdagan sa kung ano man ang ibinigay ko sa inyo. Kaya nararapat lamang na tayo magpapasalamat. Tayo magpapasalamat sa pamamagitan ng pagpuri sa ating dila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And then kabilang noon, tuloy na pagpapasalamat doon sa sinabi nila na gagawin ang alimang kaya natin sa mga kautusan at iiwasan ang mga bagay na siyang ipinagbabawal. So, bali, uulitin ko, in recap, 4 ang ating katayuan. Unang-una, isipin natin na ang kabutihang ito, organic law, ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, huwag mag-unahan. Pangatlo, isipin natin, isa sa isip natin yung al-iman bil qadar, ang paniniwala sa qadar na kung ito ay para sa iyo, para sa iyo. Kung hindi, huwag kang mag-isip ng masama dahil nga yaon ay qadar. At bilang panghuli, ay pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli, ako'y nagpapasalamat sa inyong pagdalo dito sa mga kapatid na mga lalaki at pati na rin sa mga kapatid na mga kababaihan. At lahat tayo insyaAllah magsasabing Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.